Ano-ano yung mga town sa Pilipinas na galing sa Spanish or Espanyol sila? So, pag-uusapan natin sa video na to kung ano yung mga munisipyo sa Pilipinas na Espanyol. Ready na kayo? Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Please subscribe for more videos. So, una-una sa lahat, San Fernando. Ito yung kapital ng Pampanga, di ba? So, sa mga taga Pampanga, ang San Fernando po ay Espanyol. Ayan. So, si Fernando ay dating king o rey sa Espanyol, no? Dito sa Espanya, ayan. Fernando, ayan. Ang pangalawa is San Juan, okay? Ang San Juan po is from San Juan de Baptist, okay? So, ang San Juan is Espanyol ng Saint John. Ayan. San Juan, city sa Manila, at saka yung ibang places, no? Kahit siguro yung mga barangay, yung mga ganon, or munisipyo. Kung meron kayong alam na munisipyo na San Juan, aside from San Juan City sa Manila, go to our comment section po at para malaman natin yan. Another one is San Miguel. Ayan. Ang San Miguel is sa Bulacan, di ba? Yes, Espanyol po siya. Pangalan ng isang santo. Ayan. Karamihan talaga pag may san sa umpisa, santo yan. Okay? Another one is Santa Cruz. Ayan. Ang ibig pong sabihin ng Santa Cruz ay Holy Cross. Okay? Santa Cruz, I think sa Laguna ito. Pero kung meron pa siguro ibang places sa Pilipinas na Santa Cruz din lang yung pangalan. Kasi may possibly na yung pangalan Santa Cruz ay isang munisipyo, pati yung mga barangay Santa Cruz din. Di ba? Tama ba ako? Go to our comment section. Ayan. Para malaman din natin yan. Another one is Santa Rosa. Sa Laguna po to, no? Santa Rosa. Ang Rosa po is isang santa. At ang Rosa po ay isang kulay. Red. Santa Rosa. La Union. Ayan nga. Na-cover ko na to sa aking video, na previous video, no? La Union ay ibig sabihin po ay union. Sa kadagiti taga La Union, Espanyol, ato'y itinagan iti probinsyayo. Ayan. San Carlos. Saan ba may San Carlos? Sa Cebu. Ang Carlos po ay Charles, ay isa rin siyang santo. So, ang San Carlos po ay Espanyol. Sa Cebu ata, okay? Baka meron din sa ibang places. San Isidro, okay. Sa Isabela is meron kaming town, munisipyo ng tawag namin ay San Isidro. Galing po siya kay San Isidro Labrador kaya? Yes, San Isidro Labrador. So isa po siyang santo, okay? Ayan. San Isidro. Another one is San Antonio. Sa munisipyo namin sa Isabela, meron kaming barangay ng pangalan is San Antonio. Ang San Antonio po ay Espanyol. Ang English po ng Antonio is Anthony. Saint Anthony de Padua. Ayan. San Vicente. Meron din kaming barangay dyan. Sa Isabela, ang pangalan ay San Vicente from the word Vincent. Ayan. La Paz. Saan ba to? Isang barangay to sa Quirino Province, La Paz. The Peace. Kasi ang ibig sabihin po ng path is peace or kapayapaan. Ayan. San Mateo. Ayan. Munisipyo din namin to sa Isabela. San Mateo is Matthew. Ayan. Isa ba siyang santo? Yes. Saint Matthew, no? Isa sa mga 12 apostles. Okay? Santiago is from St. James, Santiago. Dito sa Spain, meron din po tayong Santiago. Ang famous na Santiago de Compostela. Kung saan ginaganap nila yung Camino Walk, Santiago Walk, okay? So, ayan, Espanyol din po siya. Tagig. Espanyol ba ang Tagig? Parang hindi, okay? Go to our comment section, pero hindi ako meron daw siyang local roots, pero naging formalize siya during the Spanish times, okay? Zamboanga is meron din ata siyang influence ng Spanish. Hindi ko lang makita yung meaning niya. So siguro, check natin yan, no? Kung anong ibig sabihin ng Zamboanga. Okay. Batangas, meaning kasi yung Batangas daw is baho. Ang baho kasi is mababa. Kaya siguro siya Batangas. Okay. Possibly, okay? Correct me if I am wrong. Hindi naman tayo expert, pero nag-share lang tayo based doon sa ating ideas, okay? Iloilo.
It was solidified and recorded during the Spanish period. Siguro nga may influensya no Iloilo. Kasi parang Iloilo. Parang hindi ko pa siya narinig talaga. Pero yung Ilocos, wala dito na sa list natin. Loco is crazy. Okay? Vegan. Ano bang ibig sabihin ng vegan? Bamboo kasi siya ang tawag dito. Pero siguro yung town lang is naging significant siya during the time of the Spanish. Okay? And then Pampanga is riverbank. Okay? Marami pa mga parte ng ating mga probinsya, mga munisipyo, yung mga del Norte, del Sur, Occidental, Oriental, may Spanish po yan. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Burgos, meron pong Burgos dito. Meron bang Madrid? Meron nata sa Pilipinas yung pangalan ng Madrid, no? Para siyang munisipyo din. Barcelona, meron kaya? Parang meron sa may Visayas region ng Barcelona, no? Sevilla, meron kaya? Alam ko Valencia meron. Valencia sa may malapit sa Dumaguete, Valencia. Sevilla, I'm not sure. Cordoba. Parang meron ba? Cordoba, Pampanga. Hindi ako sigurado. Parang meron nata. Cordoba. Ano ba ba? Haen. Parang meron nata ang Haen sa may Tarlac. No? Pero parang binago yung kanyang spelling doon. Ano pa ba? Toledo. Meron natang Toledo sa Cebu. Ayan. Grabe, no? Iba lang yung feeling na pag halimbawa nandito ka na sa Spain tapos, sa Pilipinas meron din ganitong lugar. Alam mo yun? So, ayun, ang dami pong mga lugar na Espanyol po dahil nga po sinakop nga tayo ng Espanya for 333 years dati. So, pati yung mga places natin is pinangalan na rin sa lengguaheng Espanyol. Ayan. Ano pa ba yung iba? Galicia. Meron kayong Galicia? Parang wala. Asturias, Gihon, Oviedo. Parang wala. País Basco. La Rioja. Wala dun. No? Navarra. May Navarra kayo sa Philippines? Navarra. Wala naman. Aragon. Wait lang. Alam ko merong pangalan, Aragon, sa Philippines. No? Pero yung place, I'm not sure kung merong Aragon. Teruel. Parang wala. Castellon. Yung classmate ko dati, parang yung apelyido na is Castellon. Okay. Kasi nga, hindi na lang sa places natin maririnig ang mga Spanish word sa Pilipinas, pati yung mga pangalan, mga kagamitan, mga bahay, no? Parte ng bahay, lugar. So, ang dami talaga. Okay, marami pa tayong topic na ating i-discuss, no? Para sa mga interested na matuto ng Espanyol. Check our playlist, Teaching in Spanish, at pinag-usapan natin ng mga kung ano-ano mga topic no na related sa Spanish, ganyan. And at the same time, nagba-vlog na rin ako about living here in Spain at kung ano-ano pa ba yan. Payan kung halimbawa na gusto mong pumunta rito sa Spain, mag-move, and whatsoever, mag-aral lang Spanish. Sa tingin ko, yung mga videos ko naman is really helpful or parang informative, no? Para sa ating mga kababayan na gustong matuto ng Espanyol. Ayan. Ako muli si Nathaniel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, Nathaniel Travels. Pa-subscribe naman po kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel. Nos vemos en el siguiente video. Desde Madrid. Hasta luego. Ciao!